Apektado ng fall armyworms ang ilang taniman ng gulay at mais sa Batangas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, pagbili ng mga insecticide ang pinaghahandaan ngayon ng ilang mga vegetable grower dito sa Batangas City para mapuksa ang mga namemesting uod. Sira-sirang dahon, mga hindi na mapakikinabangang bunga at nagkandalagas na mga sanga. Yan ang epekto ng fall armyworms o ang pesteng uod na sumasalakay sa taniman ng siling pansigang ni Mang Minandro sa Barangay Balagtas, Batangas City. Nitong Hunyo lang daw nang una niyang mapansin ang mga uod na namemeste sa kanyang taniman. Hindi raw niya inasahan kaya hindi kaagad nakapagbomba ng insecticide. Sa kanyang tansya, mahigit 100,000 halaga na ng insecticide ang kanyang nagasto sa taniman. Isang malaking kalugihan daw sa negosyo sakaling hindi niya ito kaagad napansin. Ngayon lang kami malulugi ngayong tag-ulan na. Maraming sakit ngayon ang dumapo sa halaman. Mga uod, mga punggos na ganyan. Yan ang madaming sakit. Ay hindi pa naman siguro abutin ng 100,000 ang mga malulugi namin dito. Kailangan uli puhunan dahil kailangan yan ay bumbahin ng kontra dun sa mga punggos at saka pamatay sa uhod. Yun ang kailangan namin. Isa si Mang Minandro sa mahigit 20 vegetable growers na naitala ng Batangas City Agriculture's Office na apektado ng fall armyworms. Tingin ng opisina, epekto ito ng nararanasang pag-uulan. Pag panahon ng tag-ulan, lalo na't may tanim, sila'y lumalabas. Sila ay nanginginain pagkagabi, pagdating ng tag-init, tumatago ulit. Kaya yung ating mga farmers, dapat kung mag-spray ng synthetic pesticides, dapat ay early in the morning or late in the afternoon para siguradong yung peste ay matamaan. Maaari naman daw itong maagapan para hindi lumawak ang maaapektuhan. Ang 2 ektaryang taniman ng mais na ito ni Mang Akoy, 2 beses na raw niyang na-sprayan ng insecticide para maiwasan ang pagkalat ng fall armyworm. Hunyo pa nang simulan niyang isprayan itong taniman ng mais na siyang unang pinuntirya ng mga pesteng uod. Pag hindi natin inisprehan niya ng maagap, ay walang mangyayari sa ating tanim. Hindi maaring hindi natin i-sprayhan. Sasabi nung iba ay hindi daw pwedeng hindi mag-spray. Hindi po pwede. Walang mapapakinabangan. Harvest day ngayon sa kanyang taniman ng talong. Laking pasalamat daw niya na wala pang namamata ang mga pesteng uod sa kanyang taniman kaya hindi gaanong mabigat sa bulsa. Malaking bagay daw na nakapagtanim siya ng iba't ibang klase ng gulay dahil sa ganitong paraan daw may mapagpipilian siya sakaling masira ang iba. Hindi lang sa akin dahil nabibigyan ako ng mga trabaho ang mga taga ritong iba na gustong magtrabaho sa akin, malaking tulong. Payo ng City Agriculture's Office na agad puksain ang mga peste sa pamamagitan ng mga insecticide upang hindi na ito kumalat pa. Ace, payo ng City Agriculture Office na kaagad mag-report sa kanilang tanggapan ang mga apektadong magtatanim para agad nilang mabigyan ng insecticide at mapuksa na ang mga namemesting uod. Denise, bukod sa Batangas City, may na-monitor na rin bang ibang bayan o lungsod sa Batangas sa apektado ng fall armyworms? Sa ngayon, inaalam pa raw ng provincial agriculturist kung may ibang magtatanim na mula sa ibang bayan sa Batangas ang apektado nitong mga mapinsalang uod sa kanilang mga taniman. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.